everyone! So we are here at Maigting na Pangarap Multipurpose Cooperative to conduct our case study social enterprise interview. So tara! Let's go! Ayan po, let's start na po. Good afternoon po sa inyo, ma'am. Pwede pong matanong kung ano po yung pangalan po natin. Sa lahat, magandang hapon din sa inyong lahat sa grupo nyo. So, ako si Rowena Usal at dito sa Igting, ako yung laging tinatawag bilang Nanay Weng. Pioneer member ng Maigting na samahan at for 14 years na nag-ooperate na dito pa rin bilang production supervisor. Thank you po. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po yung nagsimula yung organization? Oo. Nagsimula kami sa pamamagitan ng Camp Asia. So, sila yung naging daan bakit kami nagkaroon ng organisasyon. Si Camp Asia ay isang NGO na pinapangunahan ng isang Korean na si Chulyong Reverend Lee. So, siya yung founder ng Camp Asia. So, si Reverend Lee ay from Korea at namasyal dito sa Pilipinas. At una niyang pinuntahan ay ang Tondo. So, sa Tondo, yung tinatawag na Sonta. So, yun, kaya siya nakarating dito sa Towerville. At nakita niya dito sa Towerville ang napakalaking problema nung mga araw na yan. 2010 na nakarating dito si Reverend Lee. At nakita niya sa sitwasyon ng Towerville na ang unang-unang struggle dito sa community na to ay yung hanap buhay. At ang sabi niya nga, nang una niyang marating itong Towerville, ang mga nanay lahat na nakasalamuha niya ay napakahirap makakitaan ng pagngiti. Bakit? Siguro dahil sa naging sitwasyon. Kasi nga 'di ba ang Towerville ay isang relocation site na kumbaga lahat ng residente dito karamihan ay nanggaling sa iba-ibang lugar ng Maynila. So, katulad ko, galing ako ng Marikina. So kami ay nakatira sa tabing ilog. Every time na babaha, may mga kalamidad. For 30 years na nakatira ako sa Marikina, laging ganun. Pag may baha, sira yung bahay, babalik ka, wala kang gamit, may nagbubuwis ng buhay, mga ganon. Pero yung government naman ng Marikina, hindi naman nagkukulang sa amin para sabihin, lisanin nyo yung lugar na to dahil nga napakadelikado, dahil tabi nga ng ilog. Okay, pag next question po is, ano po yung pinakamalaking nagawa or achievement ng organization sa ngayon? Okay, so sa pinakamalaking nagawa namin sa loob ng 14 years na kami ay nag-ooperate, unang-una, napakaraming mga nanay na naturuan ng pananahi dito sa community na to. So sa pamamagitan doon, kung mapapansin nyo naman na bakit sinasabing Nanay Weng ang dami pero kunti lang. Kunti lang talaga kami dito. Okay. Pero kung lalabas kayo dyan sa labas, napakarami. Yan ay napakaraming nabigyan ng kaalaman kung paano matutong manahin. At ang isa pa na ibigay din namin na yun nga, yung naging sa amin ng samahan na itulong, yung mga nandito na-absorb na nagkaroon ng hanap buhay, unang-una, nagkaroon ng mga benepisyo. Ano yun? Yung pag-ibig, PhilHealth, SSS. Kasi nung kami dito ay nagsimula, yung karamihan, wala talaga. Simula. Sa ngayon, na 14 years na nag-ooperate, ayan, napapakinabangan na nila yung SS, yung pag-ibig, kasi kapag kailangan mo mag-loan, makakapag-loan ka. At syempre, pag tanda mo, meron kang mga asahan, di ba? So, isa pa, ang samahan kasi, kumbaga, hindi lang naman yung hanap buhay ang natutunan namin. Kasi kami, bilang organisasyon kami ay ginabayan ng mga community development student from UP. So sila ay nagpupunta rito, nakikipag-aralan sa amin, ano yung makukuha nilang karanasan sa amin at ano rin yung makukuha namin sa kanila bilang sila ay mga estudyante. Thank you po sa pagsagot ng questions. And next question po namin is, ano po yung pangunahing layunin or mission ng organization po na
pinagtatrabahuhan niyo? Ang unang-una sa lahat, ang naging misyon ng Maigting na Samahan ay yung magkaroon ng kaalaman ang mga nanay sa community dito sa Tawerville. Kaya yung pinagsimula namin na organisasyon ay nagpatuloy yung pag-training. Kasi nagsimula kami sa pag-training bago kami nagkaroon ng ganito. So si Camp Asia, pinag-training niya lang kami ng 3 buwan na mayroong test the trainer, renovate ni lahat-lahat ng gamit. So wala kaming ginastos, may 5, lahat provided nila. So ang gagawin lang namin, mag-participate, mag-aral kung paano yung usapin sa pananahi. Dahil yun bakit pananahi? Yun yung kasi yung naging lumabas sa survey, nagpa-survey ang Camp Asia, ano yung gusto ng mga nanay o tatay na maibigay nilang tulong dito sa lugar na to. So lahat, baga naging kasagutan ay gusto matuto manahi para na magkaroon ng buhay. So kaya yung napili na maging hanap buhay namin ay yung ito nga yung kahitan. Kaya nag-aral kami, lahat, test the trainer, so pinag-aralan talaga lahat bago siya nagsimula. Last question po is, ano po yung pinakamahalagang aral na natutunan nyo sa loob ng organization at paano po nakatulong yung organization sa maraming tao na katulad nyo po? Oo. Ang isa sa naitulong talaga sa aming buhay, unang-una, yun na nga, from organization, nagkaroon ng business. So sa business na to, hindi naman namin sinasabi na napakalaki ng kinikita namin dito. Konti lang. Yung mahalaga, yung mayroon tayong maiambag sa kita ng ating mga asawa. No? Pag pinag-combine mo yun, kahit paano, meron na. At sa haba ng panahon na tinakbo namin, ilan na sa amin ang nagkaroon na ng napatunayan na ang hanap buhay na ito ay talagang napakalaking tulong sa amin dahil ilan na rin ang napag-graduate namin ng mga anak na dito namin kinukuha sa karampot na kinikita. At ang pangalawa, bilang negosyo na nagsimula sa social enterprise, ngayong taon na to, pumipihit kami unti-unti into kooperatiba. So kay kooperatiba, ang mga member ay magkakaroon na ng bigay na sa pinagkunan. Kung dito sa pagsimula ng social enterprise, wala tayong binitawan na 5, pagdating kay kooperatiba, magbibigay ka na. So siguro ito yung bagay na maipagmamalaki namin at masasabi namin sa founder namin na kami ay lumago. Bakit? Kasi nung nagsimula kami, wala kaming binitawan. Ngayon, into cooperative, uhugot na kami ng sarili namin pera sa bulsa namin para maging member ng co-op at magkaroon ng share capital. Sa pamagitan na may share capital ka, pagdating ng year-end, kung ano yung kinita ng business, meron kang dividendo na. Sa pamagitan dyan, nararamdaman ng bawat member na kaisa sila sa negosyo na pinapatayo. Hindi lang ito sabihin na sinasabi namin na, kaisa kayo sa igting, negosyante tayo, pero pagdating sa dulo, wala naman tayo nakukuha ang dividendo. Kasi nga, iba yung format ng social enterprise into cooperative. Kay social enterprise, lalo kami ay registered sa SEC, non-profit. Pero nang ito po pihit na tayo kay co-op, hindi na ito non-profit. Ito ay tunay na negosyo ng bawat isa na talagang makakatulong. At yan ang isa sa may pagmamalaki namin ngayon na hinubog namin yung mga sarili namin kung paano nahubog bilang social enterprise tapos ngayon co-op. Kasi hindi rin biro ang mga ganito. So ganyan kami nabubuhay sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you so much po sa pagsagot ng mga questions. Ayun lang po.